Hello everyone! So welcome back to our YouTube channel, Nadel Alvarez TV. Welcome back to my channel. So kamusta po kayo? Kamusta po ang lahat? At narito po ako para magbigay sa inyo ng mga tips or advice, personal advice ko sa inyo kung paano nga ba natin i-deal yung ating college life. And ano yung mga masasuggest ko sa inyo na magandang i-keep in mind natin. Ganda na magkaroon tayo ng mga principles na pangahawakan natin once we are entering college, once na nag-aaral na tayo, while during studying, yung mga pagdadaanan natin, ng mga journey dito sa college life, sa ating bagong journey, which is college. Siguro yung unang personal tips na maibibigay ko sa inyo talaga or advice is you must secure talaga yung purpose, kung bakit ka mag-aaral, bakit ipagpapatuloy mo yung pag-aaral mo, lalo ngayon sa college. At kasi napakalaga na ma-secure natin yung purpose. Yung purpose parang ito yung gasolina natin para magpatuloy sa mga gagawin natin. Diba, example, yung isang motorcycle na napakaganda. Diba? Maganda siya. Diba? Kaso, wala siyang gas. So, kahit gustuin man nung may-ari na pumunta sa isang destination from point A to point B, hindi siya makapunta ng point B kasi wala siyang gas. Walang gas yung motor. Ay gano pa yung kaganda. So, sa buhay natin parang ganun din yung purpose. Yung purpose is parang gas din siya. Na kapag wala nun, hindi aandar. So, when you are entering college, nasa college ka ngayon or nasa college ka nga ngayon, napakalaga na i-secure mo yung purpose. Bakit ka nag-aaral ngayon? Kasi sa college, di na talaga siya biro. So, kaya mahalaga na i-secure mo yung purpose. Lalo, yung mga malalayo, yung mga bahay nila sa school, nag-a-apartment pa, di ba? Ibang determination, ibang purpose yung kailangan i-alat natin sa journey natin ngayon. So, napakalaga nun, purpose. Bakit ka ba? Bakit mo gagawin yun? Mag-aral, pagbutihan yung pag-aaral. Bakit? Di ba? Para saan? So, ikaw, sagutin mo yan. Ikaw yung makakasagot yan. Nire-remind lang kita na kailangan meron kang purpose kung bakit gagawin ng mga bagay-bagay, lalo yung pagpapatuloy mo ng pag-aaral. And yung number 2 is magkaroon tayo ng dream. But not just dream, but godly dream. Ganon din sa purpose. But not just purpose lang. Masabi mo may purpose na ako. Godly purpose din dapat. So, katulad ng number 2, yung dapat talaga godly dream tayo. Magkakonnect sila, yung 1 and 2. So, yung godly dream ay napakahalaga. Kasi, na-realize ko, pwede tayong magkaroon ng dream ng pang-sarili. Personal dream. Napakadali nun na kakaroon tayo ng dream, di ba? Ikaw yung nag-create nun, ikaw yung nag-formulate nun, nung dream na yun, ito yung gusto ko, ito yung plano ko. For my own sake, di ba? So, napakahalaga na kung mag-dream tayo, dapat talaga godly dream yung dream na yun. God's dream talaga siya. Kasi kapag God's dream, galing sa Diyos yan. At sa dulo, yung dream na yan is makakapagbigay ng glory yan sa ating Panginoon. Amen. Yung dream na yan, dapat ang goal yan sa dulo is, diba, pag nakagraduate ka na, ang maitataas niyan, hindi ikaw. Yung Diyos mo na tumulong sa'yo para makamit mo yun. Kasi yung pangarap na yun ay galing din sa Kanya. So, ginagamit lang tayong channel. Diba? Daluyan lang tayo para makita talaga sa atin yung pangarap ng Diyos para sa atin. So, hindi natin siya dream, it's God's dream. Dapat pure yun, na God's dream talaga siya. Okay?
pwede kasi talagang mahaluan ng personal dream. So, we need to secure na God's dream yung panghawakan mo araw-araw. At napakalaga nun. Paano kung wala kang dream? Diba? Wala kang God's dream na panghahawakan. Diba? Paano na? Paano ka magiging passionate sa mga gagawin mo? Paano mo ipagpapatuloy yung mga simulan mo? Kung nasa kalagitnaan ka na, diba? Marami pang mga pagparating, mga challenges. So, makakayanan natin yun if yung pinangahawakan natin na dream is it is godly dream talaga. At you can secure that sa Lord mismo. Si Lord mismo yung magbibigay ng dream sa'yo. Siya mismo yung magsasabi niyan. Siya rin mismo yung magbibigay sa'yo ng assurance na makakagraduate ka dyan sa course na pinili mo na yan because sinasamahan ka ng Diyos dyan. At always, malalaman natin na godly dream yung pinupursue natin. Yun ngayon nasabi ko na kanina na sa dulo niyan is kung itataas pa rin naman talaga ang pangalan ng Diyos. So, kung ikaw lang, sa tingin mo, isipin mo, yung dream na pinupursue mo ngayon, sa dulo ba, may kasama bang Lord? Or una ba si Lord? Or puro sa akin lang? Diba? Pag kinongratulate na tayo, ang galing mo naman, ang galing ko. Diba? Ikaw na yung mismo nagsasabi, ang galing ko, nakagraduate ako. Magaling kasi ako, matalino ako. So, teka. Mag-isipa mo mabuti. Dapat, yung dream na ipopursue mo is godly dream. Amen? Yung dream na yung pangarap ng Diyos para sa'yo. Kaya maganda talaga sa una pa lang na before you entering college is Lord, ask mo na si Lord. Lord, ano po ba yung dream nyo para sa akin? Na gamitin nyo lang po ako. Maging channel po ako as a student. That's why mag-aayos ka, maging passionate ka, diba? Magiging, sama medyo smooth ang magiging journey mo kasi nga alam mo sa dulo, hindi mo yun pangarap. Pangarapin ng Diyos para sa iyo. And number 3, ito sa mga personal na nakita ko, sa college, sobrang halaga na mag-pay ng attention and focus. Gano'n siya kahalaga? Sobrang halaga niya. Ako mismo, masasabi ko talaga na napakahalaga na mag-pay attention tayo. Ngayon, lalo ngayong journey mo sa pag-aaral sa college. Kasi guys, at kahit saan natin tingnan, hindi talaga biro yung college. Sobrang hirap talaga sa college. Imagine, iba-iba yung mga subjects, no? Connected na siya yung mga aralin mo sa pagiging professional na ikaw sa dulo. So, baka manibago ka na ay ganun lang ba't ganun lang sa high school, di ba? Sa college ganito. So, pakaisipin nating mabuti na paano talaga ako makakapag-pay attention, makakapag-focus talaga this season ng buhay ko sa college, no? So, ikaw yan. You can create your schedule, how you can manage your time effectively sa mga gagawin mo, sa mga kailangan mong ipasa, no? So, ikaw, it's up to you. You can assess naman, ito ay case-to-case basis pa rin. Kung ikaw ay, alam mo yun, umaapak sa reality na mahirap lang, di talaga kaya na walang ibang magsusupport sa'yo, ikaw lang, your own, by your own lang, ikaw yan, kung kaya mong pagsabayin naman, okay lang din naman, basta kaya mo, basta ang goal pa rin is hindi mo pabayaan yung pag-aaral kasi student ka pa rin. So, ako, katulad ko, meron din akong ibang ginagawa maliban sa pag-aaral is create ako ng small business. Nagbebenta ako, creating a product and sell it. And hindi siya biro. Hindi talaga birong pagsabayin. Pinaka-suggest ko sa inyo, if talagang may magsusupport naman sa inyo, kaya naman talaga, huwag nyo nang i-try na na sa season nyo na to is maghanap ng ibang way or, mahahati pa yung focus mo. Tsagain mo na, 4 years lang naman yung course mo. Tsagain mo na yung 4 years na yun na mag-focus ka talaga. Ibigay mo talaga yung buong mind mo, yung buong effort mo sa pag-aaral during that time kasi sa dulo naman, pag nakagraduate ka na, sobrang bilis lang ng magtrabaho, mag-start na ng work or business, no?
ikaw pa rin naman yan. Sabi ko nga, it's case-to-case basis ako. Nakita ko na kailangan ko talaga siya. So, kayo, can assess naman no, sa mga incoming college na assess mo, kailangan ko ba? Di ba kami masyashort, pagka di ako nag-try ng ibang pwede pagkakitaan or create ng small business. No? So, it's up to you. Basta po, ang pinaka-goal natin is hindi mapabayaan yung pag-aaral. No, kung ayaw nyo matulad sa akin, ako kasi, medyo kahit pabayaan ko talaga yung pag-aaral. Aminado na ako to. So, kaya, ang pinaka-suggest ko sa inyo, matuto kayo, huwag nyo na i-try. Kaya nyo lang talaga mag-focus lang. Pay attention, at kailangan talaga malinaw sa atin, no? Paano natin ita-target talaga yung pag-aaral sa college. Kasi nga, mahirap talaga sa college, no? Walang halong biro. Mahirap talaga sa college. At mas okay talaga na pagplanuhang mabuti ang yung mga gagawin natin na mag-focus at mag-pay attention. And yung last na mabibigay ko is mahalin nyo lang yung season nyo. Just embrace the process. Kahit saan natin tingnan, ito ay isang proseso. Yung 4 na taon, hindi yan biro. Ito ay isang proseso na kailangan mong daanan. At sa pagdaan natin dun sa mga proseso na yun, dapat tama yung puso natin. Tama natin tignan yung mga pangyayari, yung journey ng buhay natin. If you're a college student, no? Embrace mo lang, maging masaya ka lang. Mahalin mo lang yung season mo ngayon na student ka pa lang ngayon, di ba? Hindi ka pa nag-work, ganun talaga. Mahalin mo yung season mo na 4 years kang mag-aaral, alamin mo paano maging isang professional, no? Sa course na ginugusto mo. So, mahalin lang natin yung paglakad sa proseso. Pag kasi ganun, mas inspired kang pumasok, inspire na gawin yung mga tasks natin. Alam mo yun, magiging iba ka sa iba eh. Na kapag ganun ka, kapag, alam mo yun, gusto mo lang yung season mo ngayon, at masaya ka na yun yung binigay na season sa'yo ni Lord, na may pagkakataon kang mag-aral. Kasi hindi lahat, diba? May pagkakataon. So, if you're given a chance na makapag-aral, grab mo talaga yung opportunity na yun, mahalin mo talaga yung season na yun, wag mong pabayaan talaga yung mga time na yun, wag kang ma-atap, wag kang mainip. Mahalin mo lang, you just go with the process lang talaga. Na yung proseso na yun is pag ginayari mo, pag natapos mo yun, pupunta ka sa next level na ikaw, sa future na ikaw, na naghihintay sa'yo, na maganda yun. It's like a promised land na nagtiis ka muna ngayon. Pero yung pagtitiis, may genuine lang. Kasi nga, malinaw sa'yo. Masaya mong ginagawa ang mga bagay-bagay. At may clarity sa'yo na estudyante ka lang ngayon. Estudyante ka pa lang ngayon. Pero alam mo, hindi naman habang buhay. Sa lahat ng process, hindi naman yun habang buhay. Merong enough time na masasabi mong, okay, tapos na ako dito sa process na ito, ibang process naman. Kasi yung work, pag nag-work ka na, ibang process naman yun. So ngayon, process na pang student muna yung i-grab natin. So, hope nakatulong yun sa inyo. O din, marami rin ako natutunan sa mga na-share ko sa inyo. No? At alam ko, malaki ang plano ng Panginoon sa atin. Sa mga kabataan na nangangarap, no? Nang galing sa Diyos, pangarap na galing sa Diyos is, alam ko, sa dulo naman nito is kasama natin sa bawat journey natin na pagdadaanan natin ang Panginoon. Kaya sulit na sulit yung journey mo ngayon, yung season mo ngayon. So yun lang, maraming pong salamat and God bless everyone.